Ririnig mo na ako, Jomel? Hello, sir. Ayan. So, pwede kitang i-video call kahit ganito? Oo. Okay lang sa'yo ito? Okay lang po, sir. Okay lang. Pero, wag na po muna natin, sir, i-live, i-video pa po, sir. Aw, eh, Huwag ipakita daw sa ano sa... hindi ko ipakita Apo, yung picture mo. Oo. apo. Yung boses lang. Lang po, sir. Oh, sige, sige. Anyway, nakikita naman kita eh. Mas pogi sa'yo si Joseph. Estudyante ko yun pala eh. Opo, sir. Opo. Actually, sir, maliliit pa lang kami tagapakinig mo ako sa DCTV. Ibig bang sabihin na noong nandito ka sa Bicol, naririnig mo ako sa radyo? Maliliit pa lang kami, sir. Elementary days ko pa lang or high school yun. Dante Maravillas na sa DCGB. Ganun ba? So, parang sinasabi mo lang na napakatanda ko na. Malaking karangalan, sir, na ma-interview niyo po ako. Opo. So, yun nga po, kasi yung iyong kapatid ay tumawag sa akin, ay hindi naman tumawag, nag-communicate sa akin para ihayag din yung kanyang damdamin in relation dito sa controversy na iyong kinasangkutan. Opo. So, right now, no, kanina kausap ko yung iyong kapatid, sabi ko nga, ano yung masasabi mo na sinasabi ng iba, bumaliktad anya si Bicoy sa dati niyang sinasabi. Ang sabi ng kapatid mo, hindi man bumaliktad, kundi nagsasabi ka ngayon ng katotohanan. So, on your end, paano namin paniniwalaan na iyong sinasabi ngayon ay siyang katotohanan, Bicoy? Alam mo, sir, sabi ko nga noon, noong May 23, press conference na isinagawa sa PNP Camp Crame. Sa ngayong panahon, mahirap paniwalaan at hindi ko pinupursige sa ating mga kababayan na paniwalaan nila yung mga sinasabi ko. Opo. Pero sa ngayong panahon ito, natapos ang investigation ng Philippine National Police sa pamamagitan ng Criminal Investigation and Detection Group. Siguro ko po, sir, ang CIDG ay isang matatag, matibay na institusyon. Hindi naman ito lalabas ng isang rekomendasyon kung sa tingin nila, pagtatawanan lang sila at ikakasira lang nila. So siguro ko po, sa tingin ko, naglabas ng rekomendasyon ang PNP Criminal Investigation and Detection Group dahil sa kanilang pagsisiyasat batay sa isinumiti kong sinumpaang salaysay noong ika-27 ng Mayo sa opisina sa tanggapan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group upon their validation siguro or upon their corroboration, validation at pagtingin kung sa mga sinakong salaysay marahil ay nakakita sila ng mga posibilidad na totoo ang mga inihayag ko sa kanila noong ika-27 na Mayo. So kaya nagresulta at naisampa ngayon sa Department of Justice ang iba't ibang kaso na kung saan po hindi lamang sila ang kinasuhan, pati rin po ako dahil hindi ko naman po itinatanggi na ako ay kasama at ako ay isa sa mga nagsagawa ng ganong pagpaplano at ganoong uploading sa social media para may boost ang kandidatura ng Otso Diretso at kung magtuloy-tuloy yun para mapatalsik si Pangulong Duterte noong mga panahon ngayon at may upo ang pangalawang Pangulo at ang pangalawang Pangulo bago ang June 30 kung makakahabol si Sonny Trillanes ang iupo bilang kanyang pangalawang Pangulo. So, ibig sabihin mo po, Bicoy, kasama ka sa nagplano noon or ginamit ka lang nila sa plano nila na pinamagatan nilang Project Sodoma? Nakaupo po tayo sa mga iba't ibang deliberation na isinasagawa noong nandun pa ako sa kabila. Actually, sir, nag-umpisa yan noong December last year nang bago nang hindi kumilos kaagad
ang International Criminal Court dahil kung babalikan natin sa salaysay ko, noong ika-20 ng Nobyembre ng nakaraang taon, tumungo sila Father Alejo at sila Father Flavio Villanueva sa The Hague sa Netherlands upang isumite ang reklamo tungkol sa ating bansa, lalong-lalo na kay Pangulong Duterte dahil sa massive extrajudicial killings at sa pag-link na sa Pangulo, puno sa droga. Nung hindi kaagad gumalaw at hindi na itaas from preliminary presentation to preliminary investigation na kung saan ay mag-withdraw na ng membership, mag-effect na ng Marso itong taong ito, ay kumilos na sila at gumawa ng akbang na hindi daw pwede na itong darating na eleksyon hindi makapag-ingay ang kabilang kampo. Kaya nagtuloy-tuloy ang mga pagpupulong hanggang nagresulta sa pagpaplano ng Project Sodoma. Tama ba yung pagkaintindi ko po na ang mga handlers mo noong nasa kabila ka pa, Tama ba yung pagkaintindi ko po na ang mga handlers mo noong nasa kabila ka pa, mga pari talaga, at yun sa pamumuno ni Father, yung Jesuit priest na si Father Alejo? Tama po yun, sir. Hindi po kayo nagkakamali. Pinakilala po ako ng isa kong matagal ng kaibigang pare nung ako ay nasa Naga City District Jail pa bilang detenido doon, residente. Ipinakilala ako ng kaibigan kong pare na yun kay Father Alejo. Actually po, nung una, hindi ko naman po alam na gano'n si Father Alejo, ang kanyang impluensya, at hindi ko naman alam na ganoon ang mapupuntahan ko. Ako po ay pumunta doon dahil kung naalala niyo po, nasangkot ako sa isang programa, sa isang pageant competition na kung saan kinalaunan, iniwan ako ng kumpanya sa ere. Hindi po ako ang may pakana ng kompetisyon na yun. Hindi po ako ang may-ari ng kumpanya at hindi rin po ako ang may-ari ng katandem ng kumpanya. So kagustuhan ko po, sir, na ayusin yung program, yung gusot na yun. Humingi ako ng tulong sa kaibigan kong pare kung mayroon man lang financial na tulong o kung paano. Hanggang nagresulta nga, narekomenda ko kay Father Ale. So, dahil baka daw matulungan ako, dahil mas matagal na daw si Father Aleo sa Ateneo de Manila, samantalang siya ay kakatransfer lang nung nakaraang Mayo ng nakaraang taon sa Ateneo de Manila, galing Ateneo de Naga. So, nakilala ko si Father Alejo, kung hindi po ako nagkakamali, noong mga gabi ng ika-18 ng Agosto ng nakaraang taon. I see. So, ang ibig sabihin, ito'y nag-ugat doon sa kagustuhan mo na yung kinasadlakan mong problema na ano ba yon? Hindi nabayaran yung mga o nakuha mo, nagamit mo yung pera sa pageant? I-correct ko lang po at siguro po sa mga susunod po na mga buwan, ayusin din po natin yan. Hindi ko po tinakbo ang pera. Hindi po ako ang may hawak ng pera sa pageant na po yun. Mayroon pong i-designate ang branch ng kumpanya sa Bicol para humawak po noon. Kaya lang po, yung may hawak ng perang yun, kinalaunan, nagalaw yung pera para sa pageant competition. At ako po, bilang kanyang subordinate, inutusan na mag-troubleshoot ng pera na yon dahil one day before the pageant, presentation of candidates na sa Centro Mall, tinatanong ko na siya dahil aayusin na yung iba't ibang venue, yung iba't ibang babayaran, lalo na sa pagkain, accommodation ng mga candidates. Saka lang sa akin sumabi na nagalaw na yung pera. So, trinobulsot ko dahil nakataya na rin yung pangalan ko doon. Ako yung naka-front po doon. So, kaya sa kagustuhan ko maayos dahil nasangkot na rin ako sa isang kaso at ayaw ko nang bumalik pa sa pangungulungan dahil naranasan ko na kung paano ang buhay kulungan. So, inayos ko yun. Ngayon, noong gabi na ng kompetisyon, ipinalabas niya na kaya daw umalis ako dahil tinakbo ko daw yung pera. May mga ebidensya po tayo na hawak, sir, na magpapatotoo na wala po akong tinakbong pera. Hindi po ako ang humawak ng pera. Wala pong swindling estafa. Hindi po ako nag-fraud sa kumpanya. Alam po ng kumpanya, particularly ng Arjur Naga branch, na ako ay kanilang empleyado. Baka po tayo at armas po tayo ng iba't ibang certificate of employment at certification na kung saan-saan man, kung dumating ang panahon,
na ito ay paabutin sa korte, meron po tayo yung mga ipipresent ng ebidensya na magpapasinungaling sa mga inaakusa nila. So, tama ba yung iniisip ko na nasadla ka rito sa problemang ito at kinagat mo yung offer ng paggawa ng Bikoy video because of that na may financial problem? Opo, totoo po yun, sir. Hindi po kayo nagkakamali doon. So, gustuhan ko po na maayos yung gusot na kinasangkutan ko dyan sa Ligaw, particularly sa Ligaw kasi doon yung office. Although, yung pageant nangyari kasi sa BUPC sa Pulangi. So, gustuhan ko pong maayos yun kahit staggered mabalik ko, hindi ko alam na sa ganitong landas na pala ako mapupunta. Hindi ko kilala personally noon pa man si Father Alejo. Hindi ko alam kung ano ang kanyang mga koneksyon at kung gaano katibay o gaano katatag ang kanyang koneksyon. So nalaman ko na lang po sa kinatagal-tagalan ng pagsasama namin at habang ako ay kanyang naging tao na. Dahil una po, kinuha muna niya akong personal research assistant sa kanyang opisina sa Loyola School of Theology, sa Loyola House of Studies na nasa loob ng Ateneo de Manila University. Kaya nasabi mo na pabalik-balik ka doon sa sa Ateneo at doon din ginawa yung script, tama? Opo, sir. Hindi lang po pabalik-balik, sir. Most of my months na nasa pangangalaga ako ni Father Alejo, talaga pong nasa loob kami ng Ateneo de Manila property tumira. Doon ka mismo. Yung tinira namin, una. Opo, sir. Yung sa bahay na gani, located, pagmamay-ari pong bahay yun ng Ateneo de Manila University. Hindi po yan kwentong kutsero na katulad ng sinasabi ng kampo ng ating pangalawang Pangulo. Supported po yan ng iba't ibang dokumento. Supported po yan ng mga water and electric bills, mga susi ng aking tinirhan na personal ko mismong tinurn over sa investigating body ng Philippine National Police, ang CIDG. At doon sa mga electric bills, water bill, ako po mismo ang nagbabayad buwan-buwan doon sa mga ganun bayan ba? center. So, naging tao ka pala ni Alejo? Opo, sa pangalan? Naging tauhan ka ni Alejo for... Alejo? Opo. Mga ilang taon kayong naging tauhan? Nagtrabaho kayo, kay Father Alejo? Well, wala naman pong taon. Nangyari po yung aberya ko dyan sa Bicol, Agosto na nakarang taon. August 18, nag-meet kami ni Father Alejo. Hanggang siguro po nung pagsuko ko, May 22. Kung di po ako nagkakamali, sir, mga 10 buwan lang po na naging tao po. Opo. May idea ka na si Father Alejo, the same person na handler ng mga testigo ni Trillanes doon sa Senado? Wala kang ideya noon? Actually po, sir, nung bago pa po ako dumating sa kanila, wala po. Dahil unang-una po, kung babalikan po natin, di ba? Yung mga panahon na lumabas yun sila Magbato, sila Las Cañas, nasa lupa po ako ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Opo. Hindi po, alam nyo naman po ang access natin sa television doon, hindi po katulad ng nasa Malayang Lipunan, sir. So hindi naman po naibalita noon na si Father Alejo ang handler ni Matubato. Ang alam lang po ng publiko noon, si Trillanes at si Dilima ang may hawak sa kanya at ganoon din po Las Cañas. So nalaman ko na lang po lahat-lahat yun nung tao na po ako ni Father Alejo na siya pala ang handler din ni Matubato, siya din pala ang handler ni Las Cañas na ipinasa sa kanya nila Bishop Sok Villegas at ng mga iba-ibang kongregasyon at siya rin pala ang naging handler noon ni Heidi Mendoza nung panahon ng, kung maalala niyo po yung mga Euro Generals. Si Heidi Mendoza, yung yung colonel at commissioner ng commissioner ng audit. Ngayon nasa UN nagtatrabaho. Si Colonel Rabusa at si Heidi Mendoza. Na yun ang naging resulta ng pagpapakamatay ni dating AP Chief of Staff at dating DLG Secretary Angie Reyes. Kung naalala niyo pa po yun, di ba? So, laging may handprints, Si Father Alejo din.
may laging may handprints ng Jesuit priest na si Alejo, Father Alejo. Opo. Opo, mag-umpisa pa si Heidi Mendoza at mayroon pa, bago pa si Heidi Mendoza, hindi lang mga nailabas, mayroon pa. Mayroon pa si, ito ng Kimatubato, Las Cañas, at mayroon pa silang hawak na tao din daw nila Matubato at Las Cañas, na yun ang dinala nila sa The Hague, Netherlands, upang ipursige yung kaso ng extrajudicial killing sa Pilipinas. So, ang ibig sabihin, ang pinakang brain nito, lumalabas. The main actor dito sa Austerplatte, ito ngayon yung laman ng laman ng Inquirer, Decoy bears proof of Austerplatte. Lumalabas ang main actor nito, ang brain, pari. Tama ba? Hindi lang po mga pare. Hindi lang po mga pare, kundi ang mismong mga ang mga piling obispo ng Simbahang Katoliko na ayaw at hindi gusto sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay. Isa na diyan sa mga nasa likod niyan ang Arsobispo ng Archdiocese ng Lingayen Dagupan na si Archbishop Socrates Villegas. Okay. Now, ano ang naging papel? Bakit nasangkot yung ating kababayang Vice President, si Denny Robredo? Ano ang naging partisipasyon dito sa Austerplatte na to? Nagkaroon po ng sunod-sunod na mga pagpupulong. Nagkaroon po ng sunod-sunod na deliberation. Una muna na aking nakilala ang dating senador na ating ding kababayan, si Senator Antonio Sani Fuentes Trillanes IV, noong ika-29 ng Agosto ng nakaraang taon. Nagsunod-sunod ang mga pagpaplano. Matagal nang nanahimik yung issue noon sa Bilibid na sana tatayo kami raw para kay Senator De Lima na papalabasin na may mga laboratorio. Sinubo lang po yun sa amin ng mga nandun sa Bilibid na sa tingin ko ay hindi nasa tingin ko naman po ginagawa lang nila yun para isalba ang buhay o ang kredibilidad ni Senator Leila De Lima dahil hindi pa sila nung panahon na yon kasing kay Pangulong Duterte nakakaupo lamang. So matagal nang nanahimik po yung na yon, yung salaysay na yun na nakarating kay Senator Soto until such time nung nag-verify daw si Pangulong Duterte, si Father Alejo sa Bucor ay nalaman niya yung impormasyon na yon. Nung nakaharap ko si Sani Trillanes noong Agosto 29 ng nakaraang taon, hiningi sa akin yung kopya na yun na sa pagkakatingin palagay ko naman ay meron pa akong kopya. Ibinigay ko sa kanila, hindi ko naman alam na kung paano gagamitin o kung saan. Ang alam ko lang kung aalamin nila at wala na rin akong pakialam noon kasi matagal na ako nakalabas sa Bilibid at yung buhay ko nga gusto ko na maayos itong gusot na nasamputan ko. Hindi ko alam, pagbalik nung kanyang chief security na si Junel Sanggalang na nagpakilala sa akin muna nung una na Jerome, ay may dala-dala ng bagong salaysay, bago na yung mga pangalan, mayroon na mga bagong kuntara, at pinapaayos sa akin, chronologically daw, kasi dadalhin daw ito sa The Hague, sa Netherlands, sa November 30, nung nakaraan taon. Sila Father Alejo at sila Father Flavie Villar. So, ito pong pag-file ng kaso doon sa The Hague, Netherlands, pati yung ICC, lahat ito may koneksyon sa destabilization. Gusto talaga nilang i-oust o i-pull down yung ating administrasyon. It's a conspiracy ditong mga minimension ninyong mga tao. Hindi po kayo nagkakamali, sir. Lahat po ng mga lumabas, lahat yung priest versus threat, yung revelation ni Asierto noong March 25 na si Bongo daw ay mayroong kinalaman sa isang Michael Yang. Itong Kibikoy video serye at yung iba't iba pa na mga ginagawang hakbang na para siraan si Pangulong Duterte sa international community, lahat po yun ay parte ng destabilization plot at hindi po magkaka-iba-iba o hindi po iba-iba ang may hawak nun. Halos iisang puta o iisang grupo lamang ang nagpaplano ng lahat ng puyon. Para lamang magresulta, magbunga,
ang isang pinakakonklusyon, matanggal si Pangulong Duterte bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at mayupo ang pangalawang Pangulo, si VP Leni Robredo, upang bumosisyon si Ginoong Antonio Trillanes IV bilang pangalawang Pangulo. Lahat po yon ay isang napakalaking tilon ng pelikula na isinagawa ng kabilang kampo upang siraan lamang ang ating kagalang-galang na Pangulo. Doon sa 35, personalities na kinasuhan po ninyo before the Department of Justice, wala akong nakikitang media personalities doon. Di ba may mga taga-media na parang kasama sa script na once na ipinatawag sila, automatic naman nilalabas yung istorya at gumagawa sila ng senaryo. Ganon. Bakit wala? Walang direct participation sila? Sir, O hindi mo lang alam na kasama sila sa... Kung ako po ang tatanungin, sir, mayroon, lalong-lalo na si Chai Hopilenya ng Rappler. Ngunit ipinapaubaya ko po sa Philippine National Police, CIDG, kung bakit hindi na isama yun. Hindi po natin alam, baka may mga reservation pa, na balang araw, baka ongoing po ang investigation. Na sinasagawa po doon, sir. Kasi So, hindi ba... kaya po natin siguro muna ang PNP CIDG na complete na ipagpaliwanag kung bakit hindi na isama sila Chai Hopilenya. Oo. By the way, yung video series na yon, ilan ba yon? Ilang videos yon? 5 po yun, sir. 5 po. So, yung pang-anim po, yung pinagtagpi-tagpi na. Pinagtahi-tahi na. Opo. So, ito, ilang weeks or days ninyo itong ginawa? Ay, isang araw. Pinagplanuhan, matagal. Nag-umpisa kami ng pagpaplano. Enero pa. Pero Pebrero, ipinatawag kami, kung di ako nagkakamali at natatandaan ko pa. Pebrero 22, 2019, ipinatawag kami, alas 7 ng gabi, sinundo kami sa bahay na tinitira namin. Sinundo kami ng driver ni Father Flavio Villanueva upang magkaroon ng pagpupulong sa Jesuit, sa Loyola House of Studies, malapit sa Jesuit Aid Philippines na nasa compound ng Loyola House of Studies upang magkaroon ng emergency pagpupulong daw kasama si Senator Antonio Trillanes IV, dating senador, at ang kanyang chief security na si Donel Sangalang. At nung gabing yun, sa Canabo, ang pangalan ng Project Sodoma na ibinigay ni Father Alejo, yung pangalan na Sodoma, at yung plano at konsepto kung paano i-implementa, kung paano hindi makukuha kagad ang IP address ng mga papalabasin sa social media, kung paano yung mga gagawin na programa ng Project Sodoma. Lahat po yun, ay-submit po natin yun sa PNP CIDG. Yung desktop ko na ginamit ko doon, yung personal kong cellphone na ginamit ko doon, isinumiti ko po yan sa PNP CIDG at isinumiti naman sa Anti-Cybercrime Group o PNP ECG upang patutuhanan na yung mga sinasabi ko ay talagang nandoon. At hindi lang po yun, pati yung aming mga conversation ng aking mga naging handler ng Chief Security ni Senator Antonio Trillanes, ni Yolanda Villanueva Ong o Yoli Ong, nila Dan Songco, nila Boom Enriquez, yung mga kasama sa Project Sodoma, nandun po nakalagay. At mismong ang ECG ang makakapagsabi doon sa mga conversation po. I see. So, paano nasangkot si Vice President? Ano yung participation niya po, si Leni? Actually po, kung hindi ako nagkakamali, bago pa magtapos ang taon ng 2018, ay mayroon na kami naging pagpupulong. Kami lang nila Father Alejo at nila BP Leni sa Loyola House of Studies, tanghali yun, at talagang nagpaplano na sila kung paano mag-iingay ngayong darating na eleksyon at kung magresulta nga ang pag-iingay na yun, yung posible na pagkapatanggal kay Pangulong Duterte sa pamamagitan ng massive movement ng simbahan at ng iba't ibang leftist group, kabilang grupo, at nasunod yun noong Marso 4, 2019
sa Leong Hall ng Ateneo de Manila University sa mga oras na alas 3 hanggang alas 4 ng hapon na kung saan isinasagawa din ang Senate Forum na inisponsoran ng Rappler class sa Ateneo de Manila University na kung saan nandun din yung mga kandidato ng 8 Diretso maliban kay Ginoong Mark Rojas. So nandun doon nagpinalan, doon namin in-announce, doon namin sila briefing na kung paano ay sasagawa ang iba't ibang pag-iingay para maibos ang kandidatura ng 8 Diretso. Kung ano pwede maging resulta at kung ano yung pinaka pwedeng maging resulta kung sakaling tagatin to ng taong bayan. Dumaan doon si Ma'am Lenny Robredo, ang ating Vice Presidente, at nagtigil ng mahigit 10-15 minuto. So, ang ibig sabihin sa tingin mo, active participant sa Austerplatte ang Vice President? Ganun po ba ang ibig sabihin nun? Sa akin po, base sa akin Pagkakaalam? Opo, kasi may mga hindi man siya pumupunta palagi doon, marami siyang tauhan, may mga abogado siya na pinapapunta at pinapasama sa mga deliberation, lalong-lalo na po, kung babalikan na lang natin, ito si Yolanda Villanueva-Ong. Kung babalikan nyo ang buhay ni Yolanda Yuli-Ong, hindi po ito basta-bastang tao. Noong 2010 election ni Noynoy Aquino, tao to ng liberal. Dati po itong parallel communication ng Office of the Vice President, si Yolanda Yuli-Ong. At matagal din itong communication ni Senator Antonio Trillanes IV. So, hindi po basta-basta yung mga tao na nakadikit sa atin. Although, ang nakapront lang palagi sa amin, hands-on, ang dating Senador Antonio Trillanes IV. Alam niyo, Sir Dante Maravillas, kung magsasalita lang ang dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Abiel Dan Elijah Pajardo at si Attorney Minerva June Ambrosio, sila mismo ang makakapagsabi na noong May 5, isang araw bago ako lumabas sa Integrated Bar of the Philippines, kung natatandaan niyo po yun, nung hapon na yun, May 5, nagkaroon kami ng final briefing sa Loyola House of Studies sa may Jesuit Aid Philippines na malapit sa Blessed Toconawa Room, na kung saan ginamit namin yung pasilidad ng Loyola House of Studies na yun sa ilang ulit ng pagkakataon upang magkaroon ng final briefing. Misa ng 6:30 to 7:30. Pagkatapos ng misa, kainan at final briefing. Mismong si dating Senador Antonio Trillanes IV ang nagtatanong kay Attorney Dan Elijah Pajardo at kay Attorney Minerva June Ambrosio na taga-IBP na kung ang sabi niya is, ano attorney, on board ka na ba? So, mismong ang nag-briefing doon sa kanila, si Sunny Trillanes. Kaya ako ay umaapila sa ating dating senador, kay Sunny Trillanes. Sana, panindigan mo ang lahat ng ginawa natin. Nangangarap ka maging pinuno ng bansa itong darating na 2022, nangangarap kang kumandidato. Kung talagang pinuno ka at kung talagang gusto mo na mamuno, ngayon pa lang sa ginawa natin, aminin mo to. Kung tunay ka at kung may bayag ka, lumabas ka, panindigan mo na isa utak nito. O kung ano pa man, Sige po. Sige. Dahil unang-una, ikaw ang isa sa nasa likod nito. Kung tunay kang leader, manindigan ka. Huwag na isusentralize mo lang sa mga pari ang sisi. Kasama ka dito sa pagpaplano. Hands-on ka. Magsalita lamang ang mga tao na naging kaharap mo at tinuruan mo at kinukumbinsi mo. Sila ang makakapagsabi kung paano ka naging author kung paano ka isa sa mga naging author ng pagpaplano na ito para patalsikin si Presidente. Dahil sa grabing galit mo kay Presidente, dahil noong 2016 election, hindi ikaw ang kinuha niyang running mate. Nung nagkaroon kayo ng pagpupulong, ang sabi daw sa ni Presidente Duterte na noon mayor pa, hindi ako tatakbo.
Pero nagulat ka, nag-announce ng tumakbo, ang kinuhang running mate, si Alan Cayetano, hindi ikaw. Sa grabing galit mo kay Presidente, last hour, nag-ano ka ng ano sa kanya, sa BPI. Ngayon, ang pinupunto ko, Sir Dante, kung talagang matapang at kung talagang si Antonio Trillanes, totoong leader, kahit sa kanyang mga taga-suporta, aminin niyo to, panindigan niyo to. Kung tunay siyang leader, alam mo, Sir Dante, kung ako si Antonio Trillanes na port at galit na galit ako kay Presidente, at kung sakasakaling nagsalita na si Bicoy bumaliktad na, aaminin ko, paninindigan ko na ginawa namin yun dahil gusto kong pabagsakin si Presidente Duterte dahil hindi ko gusto ang nangyayari sa kanya. Yun ang tunay na leader. Pinaninindigan niya ang kanyang mga tao, inililigtas niya ang kanyang mga tao, siyang umaharap. Yun ang tunay na pinuno. Sa ginawa ni Antonio Trillanes na port, isinicentralize lang niya ang sisi sa mga pare na yun daw nagdala lang sa kanya sa akin doon at sa amin. Wala kang bayag. Panindigan mo ang ginawa natin. Huwag mo kaming tatalikuran kung talagang gusto mong mamuno sa bansa, ipakita mo ngayon pa lang mismo. Kasama ka rito. Lahat ng mga tao mo sa Magdalo, may mga ebidensya na makakapagpakikita. May mga hawak ng ebidensya na nandun sila. Sino ba ang chairperson ng Magdalo ngayon? Di ba ikaw? Sabihin pa natin na wala nang tuturo direkta sa iyo. Sa akin lang na mga ano. Pero ang mga nakapaligid sa akin na tao mo. Manindigan ka sa ginawa natin. Huwag yung isusisi mo lamang sa iba. Hindi ka tunay na pinuno. Wala kang bayag. Okay. Now, ang ibig bang sabihin, yung June 30 na target sana na oust Duterte, ang iupo nila si Vice President natural as President. Pagkatapos, may usapan na sila na ang uupong Vice President dapat si Antonio Trillanes. Tama? Opo. Tama po, Sir Dante. So, ganun pala yung plano. Di ba po, sir, sa konstitusyon natin, kapag nabakante ang presidente, kung maalala natin, di ba, sir, nagkaroon na ng ganito. Kung maalala natin noong 2001, napatalsik si dating Pangulong Estrada, di ba? Umupo si dating Pangulong Gloria Arroyo, di ba? Opo. So, nabakante ang upuan ng Vice Presidente. Ang ginawa ni dating Pangulong Arroyo, in-appoint o inirekomenda si dating Senador Chupisto Ginggona upang maging pangalawang Pangulo. In-uphold na mababa at mataas na kapulungan, kaya ngayon po ang pangalawang Pangulo, si Chupisto Ginggona. Ang ibig sabihin, may usapan na sana sila. May usapan sila ni Leni Robredo na pag ikaw niya, successor ka constitutional successor, kung umupo ka as president, kailangan ako ang uupo, i-appoint mo ako as vice president. Ganon yung deal ni Trillanes. At mayroon na. Nandun na po yan. Napag-usapan niyo yon sa mga planning? Plano na po yan. Hindi lang po nila Lene, kundi yun na po ang plano ng communication strategies ng kabilang kampo, ng parallel communication. Yun na po ang pinaka-orchestrated plan. Opo. So, nakaplano na po yan, sir, noon pa man po. Okay. Now, ano yung naging partisipasyon ng Otso Diretso other than si Marojas? Paano sila nasangkot? Kasama ba sila sa aktual na nagplano? O doon lang sa encounter doon sa isang meeting na sponsored ng Rappler sa Ateneo? Opo. Sa actual na pagpupulong, wala sila doon, pero nung diniscuss na sa kanila, noong March 4, sa Leong Hall, sa may likod ng auditorium ng Leong Hall, yung mga mangyayari, yung mga susunod para mabus yung kanilang kandidatura, hindi sila nag-negative, kundi nagpasalamat pa sila. Dahil ganon ang talagang ganon ang gagawin upang mabus ang kanilang kandidatura. So, ibig sabihin, aware sila. Babalikan ko lang, noong Pebrero, aware po sila dahil noong Pebrero 9 Pebrero 8, pasensya na. February 8 ng hapon sa isang parokya sa Makati, nagkaroon din kami ng advance pang pagpupulong ni Erin Tanyada at ni Samira Guto kasama ang dating PCSO director na si Attorney Aleta Tolentino.
sa isang parokya doon at talagang pinag-uusapan na yung mga magiging pagpaplano. Kung babalikan po natin at kung maalala po natin, si Atty. Aleta Tolentino ay siyang likod ng mga nag-expose ng Pajero Bishop nung panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Opo. By the way, Jumel, yung nag-upload ng video, nakalimutan ko lang yung pangalan. Kilala mo yon personal? Si Rodel Jaime, sir. Si Rodel Jaime? Kasi, di ba, hugas kamay yun? Nagamit lang siya. Ganito yan, sir. Ganito yan, sir. Si Rodel Jaime, kasi sir, galing sa akin, mga nasa 4 o hanggang 6 panaling bago makukuha nila. Ako, sir, hindi ko personal na kilala si Rodel Jaime. Nagulat nga ako nung una na pinaputok ng DOJ na siya na si Bicoy. Dahil sabi ko nga noon, that was May 2. Sabi ko, paano nangyari? Nandito pa ako, paano si Bicoy nahuli na? Yung pala si Rodel Jaime. Ngayon, sir, ang duda ko kay Rodel Jaime, pumulot sa isa sa mga link. Pinulot, dinownload, saka in-upload. So lalabas niyo na original sa kanya na. Kasi dinownload niya muna, tapos in-upload niya ulit. Pero hindi ko yan nakaharap at hindi yan kasama sa pagpupulong. Pero isa po yan sa mga taga-suporta ng Partido Liberal at isa yan sa mga gumawa ng site nung election time, lalong-lalo na intendedly kay Atty. Romulo Macalintal para sa kandidatura ni Atty. Romy. Yung site ng, nakalimutan ko lang yung site na yun, Metro Balita. So, intended talaga yun sa mga opposition senator, yung site na yun. Opo. Now, after ng video series, 6 na mga videos, Project Sodoma, ano na nangyari? Kasi sabi ng kwento ng kapatid mo, nagkausap kayo after na almost 1 year na wala kayong contact sa kanya. Sino ba yung unang nag-contact? Ikaw o yung kapatid mong si Joseph? Ganito po yon, sir. Nung bago mag-eleksyon, dami ko pang security, mga Magdalo security. Pero 2 days after the election, unti-unti nang umaalis, pati yung 2 pare na pumupunta-punta sa akin, hindi na natutulong sa The Group residence sa room 713-A, unit 713-A ng The Group residence. Tower E kami. Sa Pasig yan, sir. Kaharap ng Tiendesita sa Pasig. Unti-unti nang nagsisialisan sila. So, doon na ako nagtaka, lalo na wala na eh. Ang pumapasok na lang doon sa bilangan, si Bam Aquino na lang. Si Mar talagang pang 60 na. So, wala na. Hindi yung ginawa namin, hindi nag-click, hindi kinagat ng taong bayan. Sabi ko nga, it's a clear referendum, itong 2019 election, that yung mga majority ng Filipino people gusto pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte. So, yun nung nag-motivate sa'yo para, bumaliktad po and isawalat yung plano dahil feeling mo inabandon kanila at hindi binayaran ng kompleto ng napag-usapan ninyo. Tama bang 500,000 yung usapan ninyo, the whole project? Tama po, sir. So that's the reason why kasama sa inciting to sedition yung Istapa case. Tama din po. Yung Istapa po, ako ang nag-file po nun, sir. Dahil hindi po sila tumupad sa usapan po namin, sir. Although, verbally yun, pero yun nga sana, tinupad sana din nila yun, kasi para may saayos ko rin yung kusot na nasangkutan ko dyan po sa atin, sa lugar po natin sa Bicol, sir. Afterwards ba, na-feel mo na parang, you're nothing sa kanila at possibly threatened yung inyong because ng inyong nalalaman? Threatened na yung security po ninyo? Opo. Kaya kinontak ko na yung kapatid ko, nakontakin na yung kamag-anak namin sa CIDG sa Bicol, si Pems Ame Montales at si Major Ronnie Pabia, upang sakluluhan ako sa kinasangkutan ko. So, beforehand, wala man kayong contact nitong relative ninyong member ng CIDG? Wala po, sir. Dahil umiiwas din po nga ako sa kanila dahil nasa kabilang kampo po ako. At sa kapatid ko naman, matagal din kami walang contact. Nagkaroon kami na di pagkakaunawaan, konting away magkapatid noong mga panahon na yon. So nagpasalamat din nga ako nung kinontak ko siya, agad din siyang tumugon. Hindi
hindi na niya ininda yung mga naging hindi namin pagkakaunawaan ng mga panahon. So right now, kumusta yung pakiramdam mo na ngayon, sabi mo, you are now on the side of the truth. Noon, nasa side kanila na, alam mo, na yung mga ipinahayag mo sa media, through that sa video, ay mga kasinungalingan at plano, parte lang ng plot to oust President Digong. Ano ang pakiramdam ninyo ngayon, Bikoy? Alam mo, Sir Dante, ang sarap matulog nang wala kang iniisip. Ang sarap matulog na wala kang iniintindi. Yung bang peace of mind na, naku, paano to? Baka mabuking na, hindi pala totoo yung sinasabi ko. Ngayon, wala kang dapat isipin na gano'n eh. Kasi yung inilatag ko sa salaysay ko ngayon na hindi ako under juris, hindi katulad nung panahon na nasa under juris ako, yung mga inilatag ko doon ay pawang katotohanan. At siguro ko naman, hindi ko lang alam kung paano nag-imbestiga ang CIDG kasi labas na yon sa pagkakaalam ko. Siguro Dali lang po, naputol. Umina yung O sige po. hello, sir. Please continue. Umina lang yung signal. Apo. Kaya na-validate po na, Apo. Na-validate naman ng CIDG, na-verify yung mga salaysay na sinabi ko. So, siguro ko naman po, kaya nagresulta na isinampa sa DOJ. Alam niyo, sir, hindi naman sa pumapanig ako sa CIDG, kundi, kung wala, hindi po tanga. At hindi tanga, hindi sobrang bobo. Hindi bobo, at hindi magpapagamit ang institusyon na yan. Kung sa tingin nila, walang malaking ebidensya o isda na hawak sila, hindi po yan magsasampa ng kaso. Isa pong institusyon yan na hindi mo pwedeng gamitin, na hindi mo pwedeng bayaran, at wala po akong ibabayad dyan na ipursigin nyo dapat palabasin nyo ganito. Hindi po ganun siguro po ang PNP CIDG. Mataas ang respeto at sa institusyon na po yan at sa Philippine National Police. So hindi naman po yan magsasampa ng kaso kung sa tingin nila, hausyaw lang at kwentong kutsero nga alam na yun ang pinapalabas ng kampo ni Vice Presidente Robredo sa pamagitan ng kanyang tagapagsalita na si Atty. Barry Gutierrez. So, kumusta naman yung trato sa iyo diyan, sa custody ng ating PNP? Maayos naman yung trato sa iyo at wala bang mga threats na natatanggap po kayo sa kung anong panig? Sir, iko-correct lang natin, sir. Matagal na po akong wala sa kustodiya ng Philippine National Police. Mahigit mag-isang buwan na po. Wala na po ako sa kustodiya nila. Pagkatapos ko lang po magsumiti ng salaysay at inimbestigahan nila ako, umalis na po ako sa kustodiya nila. Wala po ako ngayon sa Philippine National Police. Hindi po ako hawak ng Philippine National Police. Nasa isang ligtas at pribado at siklod, napakatagong lugar po ako ngayon, na kung saan po kung kinakailangan ng CIDG pa ako o ng PNP sa mga investigation, nakahanda lang po ako. Ang nagkakaalam lang ng location ko ngayon, ang aking mga abogado sa pangunguna ni Atty. Lorenzo Larigadon. I see. Wala na po ako sa PNP custody. Akala ko kasi nasa PNP custody ka pa. So, wala bang pagkakataon na yung first family, at yung mga tao nila kumontak sa'yo para magpaabot ng tulong, ganon? Wala po, sir. Wala po akong Walang ganon. personal na nagpaabot ng tulong ang unang pamilya. Hindi ko nga nakaharap personal ang kanyang mga gabinete na katulad doon sa mga isda na pinuntahan pa ni Secretary Piñol. Wala pong ganon, sir. Ang nakaharap ko lang, mga abogado ko, dito nung pumupunta ako sa PNP CIDG, yun lang. Wala, yung aking mga tumulong sa akin na hanggang sa ngayon, inaalalayan pa rin naman ako, yung mga kamag-anak ko, yun lang po. Pero sa first family, wala, sir. Okay. 0% wala, sir. Tinatanong ko yan kasi sigurado kasi iuugnay. Laging iniuugnay naman yung ating Pangulo na ginagamit kayo para i-harass. Yun nga yung term ng opposition i-persecute and harass the opposition. Apo. Natural po yun, sir, na ngayong nasa panig na ako ng gobyerno, ang papalabasin nila na bayaran, nasuhulan,
pinabaliktad na, binigyan ng pera. Sabi nga ni Trillanes noon, ni Sani, tingnan nyo, di ba? Nung nasa amin pa yan, nung nasa kabila pa yan, tambak-tambak na kaso. Pero nung bumaliktad, nilinis yung pangalan, wala nang kaso. Hindi po totoo yun. Nasa DOJ pa rin po yung iba kong kaso, ongoing pa po yun, naghihintay pa tayo ng resolution. Doon po sa Baguio, nakapagbilang po tayo, may mga sunod-sunod po yung napagdinig sa kaso ko. Hindi po inalis ng gobyerno ang kaso ko. Wala pong dinismiss na kaso ko. At wala po tayong hinihingi na kapalit sa gobyerno. Ako nga po ang nakaatraso sa pamilya ng Pangulo ng Republika. Napakawalang hiya ko naman na ako na nga nakaatraso, ginamit ko na nga ako na nagpagamit, mukha ko yung nagsalita laban sa tapos hingi ako ngayon ng pabor. Kahit pa paano, sir, pinalaki naman ako ng pamilya ko na may delikadesa. So, ibig sabihin, walang deal na ganon. Para klarado. Wala, sir, 100%. Wala, sir, 100%. At hindi ko nga rin alam, sir, pagkatapos ng lahat-lahat nito kung saan ako patutungo. Dahil alam mo naman, sir, pag sinabing Bikoy, iba-iba ang salaysay, karamihan hindi na maniniwala sa atin. Although, kung ilabas po ito at may akyat sa kaso, maaaring paniwalaan pa rin tayo dahil tumaas yung kredibilidad natin dahil yung itong huli, totoo na yung mga sinasabi natin. Right now, may mga schedule of hearings na? May mga scheduled hearings na na-notice sa inyo? Wala pa po, sir. Siguro ko po, aktuhan pa lang ng DOJ ngayong week yung isinampa po ng PNP. Opo. So finally, my final question, nagkaroon na ba ng pagkakataon na humingi kayo ng apology, public apology, dispensa sa First Family? Kasi ang masama noon, pati yung bata, di ba, nasangkot yung anak nilang bunso. Opo. Well, personally po, na nagkaharap-harap kami, wala po, sir. Hindi po. Yun lang po talaga yung sa PNP Camp Crame. Yun lang po. Nung nagsalita ako sa telebisyon, na tinanggap naman nga ni Mayor Inday Sara sa TV, na nagsabi din, tapos si Senator Bongo nagsabi din, yun lang po. Pero kung personal, wala po, sir. Wala po. Okay. Final question, anong tingin mo na ngayon sa mga leader ng simbahan sa kinasangkutan ninyo na sila pa yung gumawa ng mga kwento at plot to oust the government? Ano nang tingin ninyo? Ganito yan, sir. Ako po, pinanganak akong Katoliko. Bininjagan akong Katoliko. Kinumpirmahan ako, kinumpil ako Katoliko. Hanggang ngayon, dati akong seminarista, may kaunting kaalaman sa seminaryo. Hindi ko po tinatalikwas o hindi ko po sinusuko ang pananampalataya ko. Mananatili akong Katoliko, nabuhay akong Katoliko, mamamatay akong Katoliko. Dahil ang pananampalataya ko po, sir, pari lang sila. Hindi naman sila yung pinananampalatayaan ko. Sila ang tumatayong instrumento ni Kristo. Doon babalikan natin ang kasaysayan ng simbahan. Dapat mamuhay sila alinsunod kay Kristo. Magkaganon pa man, naging buhay makamundo na sila, hindi pa rin po nababawasan ng pananampalataya ko sa simbahan. Dahil naniniwala ko na walang reliyon man ang makakapagligtas sa iyo, kundi ang pananampalataya mo. Kung nagkaganon man sila, sana tanggapin nila ang pagkakamali nila at hindi pa naman siguro uli. Mismong si Jesus na, nung nasa paanan ng krus, pinatawad niya at isinama niya pa sa paraiso yung isang tulisan. How much more tayo pa, sir? So, hindi po nagbabago ang pananampalataya kong Katoliko. Nabuhay akong Katoliko, bininyagan akong Katoliko, mamamatay ako bilang isang Katoliko. At hindi po yun, hindi po sukatan na yung mga pari na yon, naging kalaban ko na, aalis na ako sa pananampalatayang pinanggalingan ko. Matatag ang pananampalataya na ipinamulat sa akin ng aking pamilya, ng aking mga magulang, ng aking mga lolo at lola, lalo na sa mother side ko sa Donsol, yung debosyon ng pagiging Katoliko, matibay, firm, solido, matatag po yun. May tiyuhin ako na kung saan very din sa pananampalataya sa simbahan, at hindi ko po itatakwil ang pananampalataya yun. Ang pare ay instrumento lamang ng simbahan. Hindi sila si Kristo at hindi sila sa Diyos. Hindi man nila ako tanggapin ngayon. Kung noong panahon nga, sir, di ba may excommunication? I-excommunicate man nila ako sa simbahan dahil mga nakalaban ko, obispo at pare. Sa puso ko, sa isip ko, Katoliko pa rin ako. Mamamatay akong Katoliko. Ganon din nung nabuhay ako at bininjagan ako. So, with this case, ano po, na final ninyo sa kanila,
handa ninyong harapin itong mga leader ng simbahan na right now po ay sinasabi nila, this is beyond belief anya, na masangkot sila sa ganitong kaso? Nakahanda na po tayo, sir. Nakahanda na po tayo. Dahil, sir, diyan makikita kung sino yung nagsisinungaling at hindi. Alam mo, sir, pag nagkita kami ni Archbishop Sok Villegas, isa lang ang ilalabas ko para maalala niya. Kasi parang mayroon siyang, parang nakakalimutan niya eh. May Nagka-amnesia. binigay siya sa akin, sir, galing Opo. pang Roma na Rosario. May... May binigay siya sa akin, sir. Napakagandang rosaryo, napakabango. Galing Roma. Ilalabas ko yun, ipapakita ko yun sa kanya. Kung naalala pa niya na siya mismo ang nagbigay noon sa akin. At binindisyonan pa niya ako, binatungan pa niya ako ng kanyang kamay sa aking ulo, mga ilang linggo bago ako lumabas. Opo. Kaya yun lang po ang iano ko, sir, na sa simbahan, sa mga naging kasama ko dati, humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Kung hindi ako nanatiling solido, hindi ako nanatiling tapat sa inyo. Hindi man ako naging tapat sa inyo, sa tingin ko, tapat pa rin ako sa Diyos. Dahil kung ano yung totoo, ibinunyag ko. Hindi man ako naging tapat sa inyo, baka pagdating ng panahon, mapatawad niyo ako, pero sa tingin ko, mas naging tapat ako sa Diyos at sa bayan at sa sarili ko dahil sa ginawa ko. Umihingi ako ng paumanhin sa inyo, hindi ko pala kayang mabuhay sa kasinungalingan at ayaw kung mabuhay ako, pakainin ko ang pamilya ko, kumita ako ng pera habang buhay sa kasinungalingan. Alam mo, sir, ang sarap matulog, ang sarap mahimbing sa gabi nang wala kang iniisip, wala kang iniintindi. Wala kang iniisip na hindi ka kinokonsensya ng konsensya mo na kasinungalingan ang mga sinasabi mo. Kahit sa ganito man, sir, may kaunting threat sa buhay ko dahil sa mga nakabangga ko. Pero, sir, ang sarap matulog sa gabi. Himbing ka at peace ka dahil lahat ng sinasabi mo sa ngayon, katotohanan. At lumalabas na nga yung katotohanan, Sir Dante. Ikaw, sir, siguro ko sa tingin ko, hindi ka naman maniniwala na magsasampa ang PNP sa EDG kung hausaw lang ang investigasyon na ginawa. So lumalabas ng katotohanan. Nasa first move na tayo ng paglalabas ng katotohanan. Na-file na ng CIDG, pag ito bumarangkada at nakitahan ang probable cause ng mga piskalya na itinalaga ni SOG Guevara at may sampa sa kaso, siguro ko, sir, baka sakaling tumaas naman ang kredibilidad ko kahit paano. Yung original ba na script ng Project Sodoma, nandyan pa sa'yo ngayon? O kasama na yon sa isinabmit mo? Lahat po, sir, ng mga gadget, lahat ng mga ginamit namin, mga diversionary amplifier, diversionary signal, diversionary booster, signal booster, lahat ng mga script, lahat ng mga videos na ginawa. Isinumiti ko na po sa Philippine National Police. May video ka ba? May na-obtain bang video yung mga authorities? So, yung pagpasok, paglabas? Ngayon, di ba, uso na yan, may mga CCTV. Kasama ba yon sa, para ma-confirm na talagang pumasok sila, ganito, etc.? Kasama ba yon? Sir, sa pagkakaalam ko po, hindi ko lang po, sir, kasi wala pa ako sa structure ng PNP-CIDG. Pero sa pagkakaalam ko po, sir, mayroon, sir, at balang araw ilalabas po yun sa DOD. Mayroon po, sir, may mga hawak na po tayong CCTV footages. Kasi sasabihin nila, hindi naman na kami pumunta dyan. At may CCTV, may pizza doon at anong oras, di ba? Mayroon. Yes, sir. At saka, sir, doon sa sinasabi nila, sir, ng kampo, ng kabilang kampo na, so nagsumpala ng kaso ang CIDG dahil doon sa mga salaysay lang ni Bicoy. Hindi po yun totoo. May mga ebidensya pang corroborating testimonies, witnesses. Na nakuha, witnesses and other evidences na nakuha, na balang araw at balang panahon, ilalabas po yan ng ating otoridad. Hindi ko lang po alam kung saan yun, kung ano yun, at ngunit sa pagkakaalam ko naman ay hindi naman magsasampa ang PNP sa EDG kung wala yung mga yun. May mga video recordings ka ba, no? And voice recordings na pag-uusapan? At sa pag-uusap ninyo na nagawa ninyo through your cellphone? Wala, sir, wala po.